I'm glad that you are here. Of course, John 17 is a message that we have been studying at na pag-aralan natin sa mga nakaraang mga linggo na continuation ng chapter 16, yung 17. Chapter 16 is actually a preaching. Chapter 17 is a prayer. Naging malinaw sa atin yun. Sabi ko nga, He prayed for them, not for the world, but for them which the Father has given unto Him out of the world. Kaya particular, yung high priestly prayer, He actually prayed for the Christians. Pinag-pray niya. Specific yun. Hindi niya pinag-pray ang buong sanglibutan. Ang pinag-pray lang niya, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga anak. I pray for them, not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Sa verse 6, and sabi, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now, I'm emphasizing this kasi sa totoo lang, mapapansin nyo, na ang mga Kristiyano ay ibinigay ng Ama kay Kristo. Yan yung, naalala niyo yung preaching natin na drawing, yung dino, ano ba sa Tagalog lang ito? Hinugot. Hinugot. Pinili sa pinagpilian. Hinugot sa kadiliman. Hindi tayo mapupunta sa kaliwanagan maliban na tayo'y hugutin ng Diyos. Kaya tayo ay napunta sa Ama, sa Anak, sapagkat tayo ay hinugot ng Ama. Doon pala makikita natin na yung sinasabing, yung calling, yung panawagan, na nung tayo ay iniligtas ng Panginoon, tayo tinawag mula kadiliman patungong kaliwanagan. At ang naging katangian ng mga hinugot sa kadiliman, ito, ano yung naging katangian nila? They have kept thy word. Pakitignan mo yung katabi mo. Pakisabi mo sa kanya. They have kept thy word. They have kept thy word. Ano yung palatandaan ng mga tunay na anak ng Diyos? They have kept the word. Ano yung naging katangian? Ano? Sila ay sumunod sa Diyos. Amen? So, John chapter 10. My sheep hear my voice, and I know them, and they what? They follow. Okay, so Christians are the Father's gift to His Son. Sabi nga, therefore said I unto you that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. All that the Father giveth me shall come to me. Kaya ang mga Christian, sila yung nakakilala sa Panginoon. Kaya tayo, babalik tayo sa panahon na tayo yung unang nakakilala sa Panginoon. Pinanganak tayo dito sa mundo, nagkaisip tayo, may religion na tayo, hindi natin pinili yun. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, nakilala natin ang katotohanan. Doon tayo nagkaroon ng simula ng tunay na pananampalataya. Tama? Amen. Sa isang tunay na Kristiyano, meron kang babalikan ganung panahon. Meron kang babalikan na doon sa panahon na ikaw ay unang nakakilala in a very personal manner, in a very personal way. Kasi yun yung pagkakataon na ikaw ay ibinigay ng Ama sa anak. At ikaw ay lumapit sa anak. Pastor, paano kung malalaman ako yung lumapit? Yun yung panahon na ikaw ay nanalangin ng panalangin ng isang makasalanan, nanghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, hinihingi mo na ikaw ay linisin, at hiniling mo na siya'y pumasok sa iyong buhay. Yun. Okay? So, nakaka-relate tayo. All that the Father shall
giveth me shall come to me, and him that cometh unto me I will in no wise cast out. Kaya yung eternal security, binigay dun sa mga ipinadala, yung mga hinugot, yung mga lumapit. At tayo nung lumapit sa Panginoon, iniling natin na pumasok siya sa ating buhay. Pumasok pa siya? Yes. Nasa ka na ngayon? Nasa Kanya. Yun yung katotohanan. Tignan yung positionally. Asan ang Panginoong Jesus? Nasa atin. Nasa na tayo ngayon? Nasa Kanya. At tayo ay? Nasa Kanyang kamay. At tayo hindi niya bibitawan. Hindi niya pababayaan. Kaya nga sabi, and this is the Father's will which has sent me, that of all that He have given me, I should lose nothing. Walang mawawala. But should raise it up again at the last day. Kaya sa rapture, kasama yung mga kukunin ng Panginoon. Okay. So, ano yung pinag-pray ng Panginoon para sa kanyang mga alagad? Of course, this is a review. He prayed for their number one, purity. Number one. That's why we have been emphasizing. Ano ba silbi ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Ano bang silbi na patuloy natin pinag-aaralan ng kanyang salita? Anong silbi? Anong silbi? Pag natutunan natin ang salita ng Diyos, ano gagawin natin? Susundin. Di ba? We will follow. Pagka ikaw ay follower sa FB, ano usually ginagawa mo? Ha? Nagla-like. Nagla-like. Pagka-like mo, ibig sabihin, nagustuhan mo. Tama? Yes, amen. Kumusta? Follower ka ba ng Panginoon? Amen. Do you like? Yes. Comment. Ha? Comment. If you like following the Lord, at kung tayo sumusunod sa Kanya, yung buhay natin susunod. Yes, amen. Ano nagiging resulta pag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon? Ano nagiging resulta? Ha? Ano nagiging resulta? Pag sumunod tayo sa pinag-uutos ng Panginoon, ano resulta sa buhay natin? Nagiging maayos ka. Nagiging matuwid ang landas mo. Nagiging maliwanag ang buhay mo. Ha? Kahit may problema pa, kapatid, kahit may problema pa, maaliwalas ang itsura mo. O, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo ba? Tignan mo, maliwanag ba? Maliwalas ba o madilim? Dilim. Mas maliwanag. Maliwanag. Oo, maliwanag kasi nasa araw. Kumuti. Pero Tony, tignan niyo. Maliwanag ba? Hindi. Konti lang. If we begin to follow the Lord, our life will follow. Susunod. Ano susunod? Ano susunod sa buhay natin? Magiging maaliwalas. At pag sinunod natin ang kautusan na maglilinis sa atin. Tama? Amen. Pag hindi ka tumino, ay ewan ko na lang. Bakit may mga Kristiyanong hindi matino? Kasi hindi Panginoon ang sinusunod nila. Yun ang huli. Sino sinusunod nila? Ito masakit. Pag hindi Panginoon ang sinusunod mo, most probably ang sinusunod mo, sarili mo. Yes. At pag sarili mo sinusunod mo, most probably ang sinusunod mo yung kalaban. May ganun. Kasi kung hindi ang Panginoon ang sinusunod mo, iba ang susundin mo. Pag hindi Panginoon ang sinusunod mo, definitely, ang kalaban ang susunod mo. Yan ang naman na